Alam niyo po ba mga kababayan, meron po tayo nakitang balita. Eto na nga po mga kababayan yung sinasabi natin, napuputok na yung sinabi ni Pebbles Cunanan about po dito sa dinadalaw o sa lalaking dinadalaw ni Sara Duterte ng 10 oras ng gabi dito po sa BJMP. Kasi pilit pa rin po itong pinagtatakpa ng mga vlogger ni Digong. Pinapalabas nila na hindi naman daw po kilala ni Sara Duterte etong si Madriaga. Maliwanag na maliwanag nga mga kababayan na nakakausap ni Sara Duterte ng personal, eto pong si Madriaga. At ang isa pa po dyan mga kababayan, talagang may matibay na ebidensyang hawak etong si Madriaga na andudun yung text combo nila ni Sara Duterte. May mga picture pa mga kababayan. Kaya wala po talagang kalusot-lusot dito. Ito pong si Sara Duterte. So ngayon, pakinggan muna natin itong nakita nating balita galing po sa Bilyonaryo News Channel. Sabi po dito mga kababayan, alleged bagman, binunyag BP Sara campaign suportado ng Pogo at ng mga drug lords mga kababayan. So ito, pakinggan po natin. Tila may bagong whistleblower at bagong pasabog laban kay VP Sara. Ang revelasyon, suportado umano ng mga Pogo at drug lord ang political campaign ng BC. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Wala bang audio? Wala bang audio? Wait nga lang. Tila may bagong whistleblower at bagong pasabog laban kay VP Sara. Ang revelasyon, suportado umano ng mga Pogo at drug lord ang political campaign ng BC. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Submitted na sa Taguig Regional Trial Court ang notarized na 5 pages sworn affidavit ni Ramil Lagunoy Madriaga na nagpakilalang dating intel officer ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni nooy Davao City Mayor Sara Duterte. Alam nyo ba mga kababayan, ito singit lang natin saglit. May mga nagtatanggol po kasi dito kay Sara Duterte at kay dating Pangulong Duterte. Yung mga vlogger po niya at yung mga taga-suporta po niya, especially, eto pong sina Alpotera, pinapalabas po nila na hindi po connected. Etong si Ramil Madriaga, dito po mga kababayan kay Sara Duterte. Pero maliwanag naman hindi naman po nagsisinungaling yung mga larawan dahil hindi lang naman po 1, 2, 3 mga larawan ang naglilipana o kumakalat na magkasama etong si Madriaga at saka po itong si Sara Duterte. Maraming beses po mga kababayan na nagkasama po siya at pinagmamalaki pa nga ni Madriaga na nakakausap niya privately sa isang video call, ito pong si Sara Duterte. So, mahihirapan yung mga DD-set na ipagtanggol ang mali. Alam nyo, ito payo ko lang doon sa mga vlogger ni Digong walang masamang i-vlog. Ito pong mga amo po ninyo. Lalo na at yung iba dyan, alam naman natin mga kababayan na talagang may lagay, wala namang masama na i-vlog o ipagtanggol ito. Pero kung alam nyo naman sa sarili ninyo na mali na yung ipinagtatanggol ninyo, bakit nyo pa ipagtatanggol? Diba? Ituloy pa natin. Sa affidavit, idinitalye kung kani-kanino napunta ang confidential fund ni VP Sara noong 2022. Na isa sa naging ground ng isinampang impeachment case noong nakaraang taon. Meron siyang kwento dito sa affidavit niya na yung pera inabot sa kanya doon sa area sa Ultra Pasig sometime December 2022. Minsan nagatid din siya sa parking ng ombudsman. Tapos somewhere sa Laguna sa isang mayor. Pero hindi niya na-meet yung mayor, of course, no? Tapos sinatid niya rin sa isang comedy bar na kung saan pagmamayari or madalas nakatambay yung mga classmates sa College of Law ni BP Sara. So siya yung delivery person, bagman na matatawag natin. Grabe, no? Nakasaad sa notaryadong sinumpaang salaysay, 4 na duffel bag na bawat isa ay naglalaman ng 33 hanggang 35 million pesos. Bukod pa iyan sa anyay 1 bilyong pisong idineliver niya noong Pebrero 2020 sa Katarungan Village, Muntinlupa City na mismong ang dating Pangulong Duterte ang tumawag sa kanya para kumpirmahing natanggap na ito ng taong dapat makatanggap ng pera. Una raw siyang pinakilala sa mga Duterte noong 2016 campaign period at nang manalo ay itinalaga siya bilang counterintelligence agent sa National Security Council at tumutok sa Oplan Double Barrel. Eto, dito nyo makikita na talagang sinungaling itong bata ni Small Boy, mga kababayan, na si Alpotera. Kasi sabi niya dito, basahin muna natin nag-post kasi mga kababayan, ito pong si Alpotera.
At sabi po niya dito, basahin po natin yung nilalaman nung kanyang post. Sabi niya dito, maraming nagtatanong kung kilala ko si Ramil na di umano ay dating PSG ni PRRD. Ang sagot ay hindi. Never ko nga yung nakita or nakasama. Pangalawa, when PRRD won in 2016, yung senior security ni PRRD na policeman ay binigyan na lang ng ibang assignment with the first family. Why? Dahil ang qualified lamang na maging PSG ng Pangulo ay ang, eto daw I need makapagtapos ng BIP protection course. Kahit matagal ka na bilang security ID, hindi ka pwedeng mag-duty unless mag-schooling ka muna ng 3 months in order to become a PSG. Paano nga mga kababayan kung etong si Ramil Madriaga pinagkakatiwalaan din ni Digong? Or di kaya naman mga kababayan itong si Ramil Madriaga malapit na malapit kay dating Pangulong Duterte. Kahit hindi na po mag-schooling yan, basta choices ni Digong, basta pinili ni Digong, magiging PSG po yan mga kababayan. So ngayon sabi pa dito, si Ramil hindi nga officer, hindi hindi daw PMA o PMAyer, graduate mga kababayan. Kaya't sobrang labo ng kwento niya dahil alam ng lahat na sobrang strict ng PSG pagdating sa seniority at qualification. Bilang isang civilian employee na madalas makahalubilo ang ununiform personnel from time to time, wala po kaming knowledge o idea kung sino si Ramil o kung ano siya at salungat po ito sa sinasabi niya sa sworn statement po niya. So ngayon kung titingnan po natin mga kababayan, dito nyo makikita na talagang etong si Alputera mga kababayan, talagang sugo nga ni Small Boy para ipagtanggol mga kababayan, etong si Digonggong. Kung titingnan naman po natin, habang dumidikit-dikit, uulitin ko yung sinabi ko ng paulit-ulit habang dumidikit-dikit po sila kay First Lady, ganito naman po yung ginagawa nitong bata ni Small Boy. Biruin nyo, palabasin ba naman na hindi daw po mga kababayan, kilala niya at kilala ni Duterte etong si Ramil Madriaga. Marami nga po mga ebidensya at magpapatunay na sobrang malapit etong si Ramil Madriaga dito po sa pamilyang Duterte. Sa katunayan nga po niyan, nakaka-video call nga niya si Sara Duterte mga kababayan nang silang dalawa lang. Ano po, so ibig sabihin dito, talagang may pagkasinungaling din mga kababayan etong si Alputera. Hindi na rin ako magtataka kung bakit binabanatan ito ng kapwa niya DDS. Diba kasi nga may pagkasinungaling po. Anyway, mga kababayan, balik po tayo dito. 2018 nang pinakilala siya kay nooy Davao City Mayor Sara Duterte para magbigay ng mga intel report sa kandidatura nito sa pagkapangulo. Inatasan din daw siya ng Vice Presidente para itatag ang Inday Sara Duterte is my president o Isip Pilipinas. Gamit umano ang pondo mula sa Pogo at drug dealers. Katunayan niya, ang mister mismo ng alkalde ang nag-utos sa kanya para ilabas mula sa kustodiya ng Bureau of Customs ang kontrobersyal na magnetic lifters noong 2018. Kahit ito ay naideklara ng hot items at kalaunan ay natagpuang wala ng laman sa Cavite. Ang kwento niya sa akin is that alam niya na droga ang laman noon dahil isang Chinese ang tumawag sa kanya na isa sa kasamahan ni Michael Yang na sinabi, kontakin mo si ganito at tulungang ilabas yan. So definitely, the moment magsalita yung Chinese na yun, alam niya, drugs ang pinararating talaga. Kung hindi drugs, baril. Kaya alam talaga niya na drugs yun. Ayon sa abogado ni Madriaga, nais niyang mailabas ang kanyang personal na nalalaman dahil sa pangamba sa kanyang buhay. Matapos umano ang ilang pagbisita sa kanya ng taong konektado sa Vice President. Nauna na ring naiulat ng kolumnistang si Ramon Tulfo ang pagbisita ni VP Sara kay Madriaga sa 10 oras ng gabi sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, kung saan nakakulong si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Ngayon anya ay alam na ang dahilan ng pagdalaw ng VP. Nakikiusap daw siya na wag nang kumibo si Madriaga tungkol sa pakikipagsabuatan ng mga Duterte sa mga pogo at drug lords. Di ngayon sunog si Sara Duterte mga kababayan. Kasi unang-una, kaya naman pala etong si Sara nasusustain mga kababayan yung pangangampanya po niya noong 2022 kasi nga funded pala ng pogo at saka po ng mga drug lords. Ibig sabihin, talagang may utang na loob. Ika nga itong si Sara Duterte sa pogo mga kababayan at saka po sa nagpapagulong ng bilyon-bilyong halaga
ng ipinagbabawal na bato. Eh di parang ang dating dito, naging vice presidente ka para protektahan yung mga yan. So siguro yan din yung isang dahilan ng pinagmumula ng galit ni Sara Duterte kung bakit gano'n na lamang po katindi ang paninira nila laban po kay PBBM. Kasi nga nangangamba sila na maisiwalat po ang mga ito. Eh nangyari na ngayon dahil nga tinaraydor mga kababayan, di umano ni Sara Duterte, ito pong si Madriaga. Ano po, dahil hinayaan nila si Harry Roque na ipitin at ipakulong itong si Madriaga. Anyway, tuloy pa natin. Ayon din kay Tulfo, tinulungan daw ni former Duterte spokesperson Harry Roque ang mga big-time POGO operator na magsampa ng kaso kay Madriaga. Aminado naman si Atty. Palad na may isang pagkakataon na kasama niya si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na bumisita kay Madriaga sa loob ng piitan. Nito lang December 8 ay sinabi ni de Lima na hindi pa sarado ang issues of accountability ng Vice President, kaugnay ng napaulat na muling pagsasampa ng impeachment complaint kapag napaso na ang 1-year bar rule sa Pebrero. Binigyan natin ng electronic copy ng affidavit ni Madriaga ang Office of the Vice President kahapon para sa komento ni VP Sara. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Siguro mapapaisip kayo mga kababayan, bakit kaya ang daming alam? Bakit kaya ang daming alam ni Madriaga tungkol po sa pamilyang Duterte, pati dun sa mga tawag dito, sa mga dirty business ng mga Duterte mga kababayan? Ano po yung maruming negosyo ng pamilyang Duterte kung bakit nila na-sustain yung kampanya ni Sara Duterte noong 2022 mga kababayan? So ngayon, kilalanin natin syempre itong si Madriaga, kung sino nga ba siya, kasi pinapalabas kasi ng mga DDSet na hindi daw po connected sa mga Duterte itong si Ramil Madriaga. So ngayon ito, pakinggan po natin. Sino nga ba si Ramil Madriaga na nag-uugnay kay VP Sara sa mga pogo at drug lords? Nakakulong si Madriaga ngayon. Tandaan nyo mga kababayan kaya din galit na galit si Senator Amy Marcos dahil nga kay PBBM, dahil nga pinaban ni PBBM yung pogo dito po sa Pinas nang hindi daw po kumukonsulta o nagpapaalam dito po kay Senator Amy Marcos na siya daw po mga kababayang author ng pag-approve ata, di umano ng Pogo Bill. So pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, siguro ito rin yung isa sa mga dahilan kung bakit nang gagalaite itong si Sara Duterte kay Presidente, kasi nga ipinaban ni PBBM nang walang pero-pero yung pogo dito sa Pinas. Ngayon ituloy pa natin. Dahil sa kasong kidnapping na ayon sa kanyang abogado ay panggigipit lamang. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Si Ramil Lagunoy Madriaga, nakilala noon bilang Kuya Ram sa Office of the Vice President, ay dating national convener ng Isip Pilipinas o Inday Sara is my president. Nabatay sa kanyang sinumpaang salaysay, si nooy Mayor Inday Sara ang nag-utos sa kanya para itatag noong 2020 bilang paghahanda sa presidential candidacy ng Mayora. Kung pagbabatayan ng kanyang mga post sa Facebook, madalas niyang makapulong sa mga online meeting noon si Mayor. May nag-comment, sabi ni Freddy Guzman, walang maniniwala sa iyo, Jake Magnus Bobo. Eto mga kababayan press 1 nga po yung naniniwala sa sinasabi ko. Press 2 yung hindi po naniniwala sa sinasabi ko mga kababayan. Eto, pakita lang natin. Doon sa mga DDSet mga kababayan, kung talaga bang walang naniniwala, doon po sa sinasabi natin. Eto press 1 sa mga naniniwala, doon po sa sinasabi ko, at press 2 doon sa mga hindi naniniwala. Kasi mga kababayan, eto, lahat ng sinasabi natin dito, may mga backup resibo po yan. May mga backup resources po yan. Hindi tayo nagsasalita dito na katulad ni Day Bala. Ni Day Bala na mag-iimbento ng fake news at saka yung bingot. Mga kababayan na ito, pasintabi po doon sa may mga sakit na ganyan Ito po hindi para sa inyo. Para lamang po ito doon sa isang banatae. Diba? Para na magsasalita ng puro paninira kay Presidente, hindi na nga maintindihan yung ginagawa ng mga DDSet, dinagdagan pa nung isang miyembro ng banatain na bingot. Diba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. O yan, napahiya ngayon. Yung DDSet biglang nawala. Mayor Sara, batay din sa affidavit, nagtapos siya ng abogasya noong 1995 pero hindi pumasa sa bar exam noong taong din yun. Nagtapos din siya ng Masters in Management kaugnay ng National Security Administration.
1993 pa, nagtrabaho na umano siya sa Economic Intelligence and Investigation Bureau ng Department of Finance. 2001 naman sa National Security Council at sa Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines o ISAF. Napasok din siya sa NBI at sa Revenue and Integrity Protection Service na isang anti-corruption task force ng DUF na nabuo sa bisa ng Executive Order No. 259 noong 2003. Mula 2016 naman ay nagtrabaho siya bilang intel agent ng mga Duterte. Siya rin ang itinuturong leader umano ng kidnap for ransom group na nakapangalan sa kanya. Batay sa mga report, notorious ang grupo ni Madriaga dahil sa pag-torture umano sa mga biktima at pinapadala ang larawan sa kamag-anak para makumbinsing magbayad ng ransom. Dati na siyang nahatulan sa Pasig RTC sa kidnapping taong 1997. Pero binasura ng Supreme Court ang kidnapping for ransom case laban sa kanya at ilang kapwa akusado. Noong July 2023, inaresto si Madriaga dahil sa bagong kasong kidnapping ng 3 Chinese national. Dahilan kaya siya nakapiit sa BGMP facility sa Camp Bagong Diwa ngayon. Si Attorney Harry Roque ang abogado ng mga biktima. Ayon sa abogado ni Madriaga, panggigipit lang ito sa kanyang kliyente. Kita nyo, ito, kung mapapansin nyo mga kababayan, talagang sanay na sanay kumuha ng mga taong ng mga taong halangang bituka itong mga Duterte, mga kababayan. Kasi kita nyo naman, kahit itong si Madriaga may issue na po ng kidnap for ransom, talagang kinuha pa rin nila at pinagkatiwalaan pa rin po nila. Talagang tinatawag pa ni Sara Duterte sa OBP na Kuya Ram. Kasi nga nakatulong ng malaki sa kampanya po ni Sara Duterte para lamang po sa kaliwanagan na mga kababayang Pilipino po natin. Kasi pag doon kayo sa mga didishit na niwala, mga kababayan, wala kayong mapapala sa mga yan. Lolokohin at lolokohin lang kayo ng mga vlogger ni Digonggong kasi nga ipagtatanggol pa rin nila ito. Anyway, tuloy pa natin. Simula lahat ng problema niya na to, nung time na idemanda niya si Attorney Harry Roque, doon na nagsimula problema niya. So ang feeling niya talaga, nakadagan yung problema sa kanya, pinagtulong-tulungan siya, pinabayaan siya, inabandona. At ang sabi niya, ilalabas kayo nalalaman ko tungkol sa usapin na yan. Gusto ko rin malaman ng taong bayan kung ano talaga yung galawan pagdating sa pera at iba pa mga sensitibong bagay na nandun sa affidavit talaga. Ang tinutukoy raw ni Attorney Palad ay ang land grabbing issue laban noon kay dating presidential spokesperson Roque sa Bataan na inakyat niya ang kaso sa Office of the Ombudsman. Ang sabi nga niya sa amin ay may nakita pa siya mga Chinese paramilitary people doon sa loob ng lote na yon. So, dinimanda niya sa ombudsman, doon na nagsimula problema niya. And nung magkaroon ng problema between Madriaga and Roque at humingi siya ng tulong daw kay VP Sara at ang sabi sa kanya hindi mo dapat dinimanda si Harry Roque kasi para mo na rin dinimanda ang mga Duterte. Sabi ni Attorney Palad, isusumiti nila sa... Ay, grabe pala ang ginawa mga kababayan ng mga Duterte kay Madriaga. Grabe pala ginawa ni Sara Duterte, no? Kaya pala kung titingnan po natin yung nangyari doon sa Qatar, sa Doha, Qatar, na kung saan mga kababayan, di ba may mga nagrally, nagpakita ng suporta kay Digonggong. Nung si Digong ay nakulong sa ICC, mga kababayan, di ba nahuli yung iba sa mga kababayan po nating OFW doon. Pero ang nangyari kasi mga kababayan, pinabayaan lang ni Sara Duterte hanggang sa ang tumulong ay ang gobyerno ni PBBM na mismo. And then after ng mga pangyayaring yon, nung natulungan ng gobyerno ni PBBM, yung mga kababayan po nating OFW na nakulong dyan sa may Doha, Qatar, saka naman pumunta si Sara Duterte dyan para bisitahin yung mga kababayan po nating OFW dyan. So ibig sabihin, ganito po pala, pagka may kailangan, ang pamilyang Duterte, kapag may kailangan si Sara Duterte, ang nangyayari po dyan mga kababayan, maganda yung pakitungo sa inyo. Pero after ka mapakinabangan, pag wala ka ng silbi, tapos nakabangga mo pa yung mga malalapit na kaalyado po nila, wala po pala talaga mga kababayang tawag dito? Wala po pala talaga mga kababayang maaasahan kay Sara Duterte. Hindi ka pala kakampihan. Lalo na pagka malalapit na kaalyado po nila, ang sangkot mga kababayan ika nga. So ngayon, ituloy pa natin. Ombudsman ng affidavit ni Madriaga. Wala pang pahayag ang tanggapan ng pangalawang Pangulo na nabigyan na natin ng kopya ng affidavit kahapon. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Baka sabihin na naman ng mga didishit, hindi, kwento lang ni Madriaga yan. Wala namang siyang sapat na ebidensya
patungkol dyan sa mga pinagsasasabi niya. Yan ay gawa-gawa niya lamang siguro. Paano yan mga kababayan? Kung sakaling may matibay na ebidensya laban po kay Madriaga. Kasi kung titingnan po natin itong balita galing po sa 1PH, sabi po dito mga kababayan, ito daw po, may ebidensya. Sa programang Storicon, kinumpirma ni Attorney Raymond Balad na iniuugnay ni Ramil Madriaga si VP Sara Duterte sa umano'y pagtanggap ng campaign money mula sa drug lords at pogo operators. Aniya, ang mga aligasyong ito ay may ebidensya tulad ng larawan at text messages na nasa 3 cellphone na nakumpisga ng artise nang maaresto siya. Ayon kay Palad, pwedeng ipasabina ang mga cellphone dahil may laman din daw itong sensitibong impormasyon tulad ng umano'y presensya ng Chinese military sa Bataan. Dagdag pa niya, nakumpirma nila sa BJMP guards na 2 beses bumisita si VP Sara Duterte sa BJMP Annex 2 nitong Nobyembre mga kababayan, at yan po ay 10 oras ng gabi. So ibig sabihin, eto isipin nyo mga kababayan isipin nyo po mabuti to. Bakit kaya si Sara Duterte ay mag-aaksaya ng oras at hating gabi pa? Ano po, para bumisita lamang po dito kay Madriaga. Kung hindi po importante kay Sara Duterte etong si Madriaga, dahil posibilidad na magwakas po talaga ang political career ni Sara Duterte kung sakali na sabihin lahat ni Madriaga lahat ng nalalaman niya mga kababayan. Sa tingin nyo, bakit mag-aaksaya ng mahabang oras si Sara? Kasi nga, maraming ebidensyang hawak etong si Madriaga. Kaya nga kung ako ang tatanungin mga kababayan, tama lang yung ginawa ni Madriaga na isiniwalat niya po lahat ng nalalaman niya. Kasi kung titingnan nyo ngayon, parang ang dating, idinidiin pa siya ni Harry Roque mga kababayan dito po sa mga sinasabi niyang ito. Pakinggan po natin. Kasi sabi ni Roque dito, kalaban daw niya sa kaso. Ito daw pong si Madriaga. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan. Dapat po, bago tayo maniwala sa mga impormasyon ay pinapakalat laban kay BP Sara, dapat alam natin na talagang gusto sirain ng Bangag Administration si BP Sara dahil ayaw nila na sumunod na maging leader itong si BP Sara, no? So talagang gagawin po nilang lahat para sirain siya. Lahat na nga binato sa kanya. Para ako din, no? Binato ng lahat sa kanya, pero patuloy pa rin ang pagtitiwala. Alam mo, Harry Roque, isa ka ding halang ang bituka kasi napaka-land grabber mo pala. Diba? Pero inyo mga kababayan, yung land grabber issue naman ni Harry Roque, matagal na po yan. Matagal na po yan na mas pinapaboran niya yung mga pogo operators kaysa po sa mga kababayan Pilipino po natin na talagang magsasaka na inagawa ng lupa. Diba? Alam nyo, sa totoo lang, ang kalaban po ni Harry Roque doon po sa kasong isinampa sa kanya, sa ombudsman ni Madriaga, ang kalaban niya po doon, mga kababayan, yung mga kababayan po nating magsasaka, na pilit po niyang inaagawan ng lupain. Ngayon, ituloy pa natin, mga kababayan. Ng ating mga kababayan kay BP Sara. Sigurado po ako, hindi yan naging aid. Yan po ay naging kasapi na isang tinatawag na, ano tawag doon, yung parang movement na sumuporta. Oo, sumuporta ang aking BP Sara, pero ang pagkakaalam ko po, hindi siya personal na kakilala ni BP Sara. Dahil si BP Sara naman po ay 32 million ang botong nakalap. Wala sa 32 million yan, mga kababayan. O dito nyo makikita na talagang sinungaling ka, Harry Roque. Ito mga kababayan, paano mo nasabi, Harry Roque, na hindi talaga kilala ni Sara Duterte si Madriaga? Ayan nga, diba? Post ni Madriaga, September 29, 2021. And then kung titingnan nyo mga kababayan, pinaghahandaan po nila dito yung kampanya ni Sara Duterte pagdating ng 2022. Kasi ang nakalagay pa nga dito, vote wisely unless the name Inday Sara Duterte Carpio appears as a candidate for the 2022 presidential race. Ibig sabihin, pinaghahandaan dapat nila dito yung pagtakbo ni Sara Duterte sa pagka-presidente. Kaya nga, sa totoo lang mga kababayan, yung sinasabi ni Sara na wala siyang balak tumakbong presidente, dapat mayor na lang siya, hindi po totoo yan. Kasi una pa lang, pinaghandaan na po talaga nila yung pagtakbo ni Sara Duterte sa pagka-presidente. Kaso nga lang ang problema, nakita ni Sara Duterte na malakas po talaga sa taong bayan si PBBM. Kasi nung kung matatandaan nyo, bandang December yon, December 2021 something,
Diba nagkaroon ng parang motorcade. Unang motorcade, yung mga tumatakbong kandidato sa presidential. And then, nag-motorcade si PBBM, dinumog siya ng taong bayan, samantalang si Sara Duterte, nag-motorcade din. At motor yung gamit niya, pero hindi niya nadala yung kasikatan ng kanyang tatay. Pero kung sa paghahanda din mga kababayan, pinaghandaan talaga ng kampo ni Sara Duterte yung pagtakbo dapat ni Sara sa pagka-presidente noong 2022. Ano po, kaya nga kung titingnan nyo, kinuha nila si Madriaga, oh. Di ba? Ayan, oh. Kausap ni Madriaga dito si Sara Duterte. Ayan, oh. Yan yung screenshot ng video call po nila. Pinost pa publicly. Yan ba ang hindi malapit sa mga Duterte? Yan ba ang hindi kilala ni Sara Duterte? Harry Roque, nag-iisip ka ba? Abogado ka pa man din. Sarap mong murahin di ba? Anyway, tuloy pa natin. Siguro naman po 5 million merong larawan na kasama siya, no? So kung meron mang larawan itong Ramil Madriaga na ito, ay hindi po ako nagtataka dahil 5 million people naman siguro po ang meron talagang larawan kasama si BP Sara, lalo na nung panahon ng eleksyon. Hindi naman po basta larawan to mga kababayan, ka-video call niya po mismo. At alam naman po natin mga kababayan sa mga panahon na yan, lalo na si Sara Duterte nung naging vice-presidente, mahirap lapitan. Diba mahirap lapitan kasi maraming PSG, maraming bantay. Etong si Sara, tumaabot pa nga ng 400 yung bantay po niya mga kababayan. At kita nyo naman po kung gaano karaming tao na nakapaligid kay Sara bago ka makadikit kay Sara Duterte. Kaya nga po mapapaisip kayo Diba dito mga kababayan talagang nakaka-video call pa ni Madriaga etong si Sara. Ibig sabihin etong si Madriaga ang isa sa pinagkakatiwalaan ni Sara Duterte. Maliwanag nga Kasi alam nyo mga kababayan sa totoo lang, like katulad naming mga vlogger, hindi kami basta nakikipag-video call kung kani-kanino. Doon lang kami nakikipag-usap, nakikipag-video call sa mga taong pinagkakatiwalaan po namin. Ngayon mga kababayan, ganyan din si Vice President Sara Duterte. Kaya niya nakaka-video call si Madriaga kasi pinagkakatiwalaan niya po sa pamimera sa lahat ng negosyo po nila na dirty business, etong si Madriaga. Bukod pa dun sa pangangampanya ni Sara Duterte, si Madriaga din siguro yung pinagkakatiwalaan nila dun sa mga maduduming negosyo ni Sara. Anyway, ituloy pa natin mga kababayan at ng pamilya nila. Ngayon ituloy pa natin itong kasinungalingan ni Harry Roque. Talagang buhay politiko po talaga yan. So, pero iba pong pagkakakilala ko sa kanya. Kilala ko po itong guys, like natin yung ating live streaming. Paabutin na po natin mga kababayan ng 100 yung like. Maraming salamat po Tuloy po natin. Madriagang ito dahil siya po isang akusado sa isang kaso na hanggang Setyembre ng taong nakalipas, 2024, ako po ang personal naghahawak. Ngayon po, opisina ko pa rin ang naghahawak ng kaso laban sa kanya bilang private prosecutors under the direct and control and supervision of the public prosecutors. Ano po ang kasong yan? Ang kaso po ay 2 counts of kidnapping for ransom. Now, syempre po yan ay nakabinbin sa hukuman. Hindi po natin po pwedeng sabihin kung siya ay guilty or not guilty dahil hindi pa po napapatunayan. Alam ko naman po yan, yung sub judice rule, no? At bawal sa akin bilang isang partido sa kaso na yan na sabihin siya ay guilty na. Pero dumaan po sa proseso naman itong kaso labang kay Ramil Madriaga at ang nangyari po dito ay humingi siya ng bail. Sang-ayon po sa ating saligang batas, ang bail naman po is a matter of right except when evidence of guilt is strong sa mga heinous crimes. At matapos siya humingi ng bail, yan po ay hindi napagbigyan ng hukuman dahil ang sabi ng hukuman, the evidence of guilt is strong. Ano ba yung mga ebidensya laban sa kanya? Well, kasama na po dyan yung positibong identification ng mga biktima ng kidnapping ng mga Filipino-Chinese na kasama nga si Ramil Madriaga, kasama yung kanyang pinsan na nangidnap sa kanila at iba pang mga physical evidence gaya ng mga text messages. No? So hanggang doon lang po ang sasabihin natin doon sa kaso. Pero ang nilinaw sa inyo, itong impormasyon na siya daw ay ex-aide ni BP Sara ay kasinungalingan po yan. Hindi po siya kakilala ni BP Sara, ang aking pagkakaalam. At pangalawa, ano sabi ni Roque mga kababayan dito? Wait lang, pakinggan nyo kung gaano talaga kasinungaling to. Ex-aide ni BP Sara ay kasinungalingan po yan.
hindi po siya kakilala ni VP Sara, ang aking pagkakaalam. At pangalawa, kung hindi po ako nagkakamali, nagpa-blatter nga po si VP Sara ng grave threats laban dyan kay Ramil Madriaga kasi binantaan ang buhay ni VP Sara at binantaan din po ang buhay ko. Napakasinungaling nyo. Ganyan nyo inilaglag si Madriaga. Diba alam nyo, hindi ko kinakampel si Madriaga. Pero kung pagbabasihan po natin mga kababayan yung nangyari kay Madriaga, hindi malayo na mangyari kay Bongo at kay Bato. Nakukuha nyo yung pinupunto natin. Yung nangyari kay Madriaga kung paano po nila ilaglag ng ganito, hindi malabo na mangyari yan kay Bato at kay Bongo. Pagka dumating yung time, yung point na inaaresto na ng Interpol, etong si Bato de la Rosa at eto pong si Bongo. Hindi malayo mga kababayan na maging Paul guy, yung mga yan. Ano po, kasi nga kung nagawa nila kay Madriaga to, na ilaglag nila ng ganito, magsinungaling publicly kahit may resibo na, kahit may ebidensya na mga kababayan, palabasin na hindi kakilala ni Sara Duterte, etong si Madriaga, talagang makikita nyo kung gaano po sila kasinungaling. Diba? Napakasinungaling mga kababayan. Pero alam nyo yung pinaka-excited dito, sa ginawa ni Harry Roque na pagsisinungaling dito mga kababayan, pinatunayan lamang po niya na hindi po sila pwedeng pagkatiwalaan ng taong bayan. At mas lalong pinatunayan niya na hindi po talaga pwedeng pagkatiwalaan ng mamamayang Pilipino etong si Sara Duterte. Dahil kung nagagawa ni Sarang ilaglag yung mga taong malalapit sa kanya na napakinabangan niya, kaya niya rin pong ilaglag yung mga kababayang Pilipino natin.